Aratilis Vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, ayon po kay Marcoleta, siya po ang kinakaso po sa kanya ay hindi pasok sa plunder. At ito raw po ay ibabasura lamang ng korte. Yan po ay maliwanag na sinabi ni Senator Marcoleta na pilit lang, no? Sabi niya nga, gawa-gawa ang kinakaso sa kanya. Pag-usapan din po natin, ito po sinabi ni BBM na ang hindi raw po totoo yung bintang ng Iglesia ni Cristo na mayroong selective justice na ginagawa itong ating gobyerno, no? At hindi rin po totoo. O ang sabi niya po ay po yung sinasabi niya po na mag-ingat daw yung Iglesia ni Cristo sa mga infiltrators. Alam po ninyo, nakakatuwa kasi nagbalik po sa aking alaala. Yan po madalas yung sinasabi nung tatay niya, no? Yung mag-ingat kayo sa infiltrators sa mga rally. Baka may mga nanggugulo daw, may mga infiltrators na nanggugulo. Nung araw, nung ako po ay nakikinig lang sa radyo, pag naririnig ko po yung mga salitang, may infiltrators, may mga manggugulo. Kaya magulo yung rally dahil parang gano'n, no? Yung inaano po nila, kinikintal po sa isip ng mga nakikinig kasi sila po media lang po eh. Kontrolado po nila yung media, yung pagkakaiba lang po ng pagkontrol sa media nung tatay ni Marcos at saka ni BBM. Ito po, mukhang malaya yung media natin kasi pag-aari pa rin ng mga oligarko eh. Noon kasi yung mga media, inano lang po yung pinasara ni Marcos nung nagbukas po yung mga media, kontrolado na po ng gobyerno, di ba? Gobyerno po nagpapatakbo ng media. Kaya po sa mga matagal na panahon, ganun po yung media, no? Lagi ko po naririnig yan. Ngayon ko na lang uli narinig. O yung mga matatandang tao, o hindi, yung mga datihang tao, yung mga experience na katulad natin. Marami rito mga eksperyensyadong tao, katulad po natin. Naririnig natin yan nung panahon ng tatay, di ba? Mag-ingat sa infiltrators sa mga rally. Kasi parang manggugulo, di ba? Ang infiltrators po kasi, ang meaning po nila ng infiltrators sa rally. Yan po yung mga hindi nyo kasama, hindi kasama yung rally per se. Dahil nakalagay po sa konstitusyon yan, legal, ay legal po, hindi pwedeng pigilan, no? Lalo na may mga freedom part tayo. Ngayon, mag-ingat daw po kayo sa mga infiltrator. Ano po yung ibig sabihin nila ng infiltrator? Mga manggugulo, hindi na po uso yan. Pati po yung salitang infiltrator, hindi na po uso sa mga rally yan. Alam po, more or less ng mga tao sa rally, more or less, alam po nila kung sino yung totoong kalahok at sino yung manggugulo lang, di ba? Wala na, naku po, napakahirap po ng mga, parang ang sinasabi niyo po, kasi, uto-uto yung mga Iglesia ni Cristo na umati na rally. Eto po tatapatin ko na kayo. Hindi naman, ewan ko lang kung, hindi kasi ko iglesia eh. Hindi ko po alam kung yan pong pagpunta dyan nila ay inuutos sa kanila o kusang loob nila, nanawagan lang po yung mga Iglesia ni Cristo at kusang loob. Pero wag nyo pong ipagpalagay na mga uto-uto yung mga Iglesia ni Cristo. No? Halos karamihan po, siguro 95% ng mga umating dyan, galit po sa inyo, Mr. President. Magtapatan na po tayo. Hindi po nila kinakailangan na may mag-uudyok sa kanila, no? Hindi po nila kinakailangan na udyokan sila para magalit sa inyo. Yung kasi yung ang gusto niyo po bang palabasin, Mr. President? Nagpunta sila dyan dahil mahal na mahal kayo? At pag pumunta sila dyan, merong mga infiltrators. Gusto niyo ba, laos na kung ano yan, yung panahon pa ng tatay niyo yung ginagamit yung salitang infiltrator eh. Yung salitang infiltrator, hindi na po uso yan ngayon. Ibig nyo sabihin, Mr. President, nung pumunta sila dyan, yung mga rallyista, pupunta dyan, tuwan-tuwa sila sa inyo. Tapos dahil sa infiltrator na nag-udyok ng magalit sila, magagalit sila bigla. Ang katotohanan, Mr. President, kung meron man napilitan na 5%, 95%, 95% po niyan ay galit sa inyo. Anong hindi po nila kinakailangan ng infiltrator? Kasi mag-ingat daw po sa infiltrator na ang layunin ay pabagsakin ng gobyerno. Kung sila lang po ang masusunod. Mr. President naman, naglolokohan pa ba tayo? Ibig nyo sabihin, Mr. President, tuwang-tuwa sa inyo yung mga nagrarally dyan? Masayang-masaya sila na nagpupunta dyan. Masayang-masaya sa gobyerno at dyan lang po sila namulat na naudyukan sila. Yun po yung sinasabi nyo. Alam niyo po, yung mga nagtatanong po kung pupunta ba ako sa... Yun talaga plano ko, dapat kaninang umaga pa. Kaya lang po, talagang ako po ay hinatak ng aking katawang lupa para mahimlay dito na napakahabang panahon. Alam nyo, kaya pipilitin po natin na dumaan po dyan maya-maya. Kasi po, pinahinga ko lang po. 2 araw po tayong pagod eh. Okay. Ang point ko lang, Mr. President, hindi po uto-uto ang mga Iglesia ni Cristo members. Lalo na po yung mga DDS na pumupunta riyan. So, mga Duterte supporters na nariyan. Talagang po pumunta po sila sa EDSA ng 2 araw dahil gusto po nila, hindi lang po yung makakuha po ng katarungan si Senator Marcoleta. Sa totoo po, sa totoo po, Mr. President, yung iniisip nyo po na binibintang nyo sa infiltrator, yung po ang gusto ng mga umatin. Kung may pagkakataon lang po, kung yung boses po nila ay ang mananaig, mas marami pong may gusto na sana iba na lang ang namuno ngayon. Sising-sisi po sila, Mr. President. Alam po natin na yung Iglesia ni Cristo ay isa po sa mga sumuporta kay BBM Sara, di ba? Tama ba? Baka mali ako KOJC at iba't ibang yung may mga solid votes. Alam po nila yan at sising-sisi po sila. Okay. Thank you very much muna kay Jennifer Ligwoshu. I ask my Iglesia ni Cristo Gardener na mag-donate ako sa kanila kasi di man ako kasapi nila pero para sa bayan, may alaga kasi ko na may sakit. We are one. Tangayan si BBM.
Alam niyo po, ma'am, salamat po sa 250 pesos na pangkape. Alam mo, Mr. President, parang ang gusto mong palabasin na infiltrator. Sila ay nagpunta ron at wala silang kamalay-malay. Ganito po kasi yung gusto nilang palabasin. Ang pinunta nila doon, susuportahan nila si Marcoleta, pero may mag-uudyok sa kanila na magalit sa BBM administration. Kalokohan po yun. Malamang, kung hindi man 100% nang dumalo dyan ay galit po sa inyo. Malamang 98%. Yung 2% napilitan lang. Pero 100% po tinitiyak ko galit sa inyo, Mr. President. Huwag nyo sabihin na infiltrator. Sila po, kahit naman po sino yung mga nakikita nyo po nagagalit. No? Nagagalit po yung mga tao dyan. Nakaramihan po ay Iglesia ni Cristo. Katulad yung mga yung pinipigilan sila. Merong ako napanood na video na sinasabi talaga ng mga miyembro na sinusuportahan yung presidente ay ngagba. Tapos may sumigaw pa. Sino ba hindi naniniwala? Hindi po yan, ganyan po yung mga infiltrator. Yung mga sinasabi nyo po na gusto kayong pabagsakin, hindi po ganyan magsalita. Ito po mga simple lang po. Alam nyo ng mga tono nila, yung mga tono pa lang, mga tonong makabayan na, hindi po ganun. Huwag nyo pong baliktarin. Ang totoo po, yung sinasabi nyong mga magugulo pag nagrarally, kakampi nyo po. Hindi po kayo binabanatan. Kakampi nyo na yung mga magugulo kung magrally. Kakampi nyo na yung mga nagrarally, ibagsak ang sinisigaw. Hindi po itong mga Iglesia ni Cristo, hindi po itong mga Duterte supporters. Yung mga kakampi nyo ngayon, yan po yung mahilig sumigaw ng ibagsak pag nagrarally. Yan po yung pag nagrally, pag dumaan po sa mga pangunahing lansangan, yan po yung mag-iiwan ng mga spray paint na ibagsak ang inyong pamahalaan. Kaso wala na tayong nakikitang ganun, di ba? Wala na tayong nakikitang, napansin nyo po ba? Dati po, ganito po yung nakalagay, di ba? Pag nag-spray paint po sila. Mula noong araw, panahon ni Marcos Sr., ibagsak ang diktadoryang US Marcos. Tapos, ibagsak diktadoryang US Cory. Ibagsak diktadoryang US Ramos. Ibagsak diktadoryang US. Hanggang makarating kay, hindi nila masabing diktadorya US. US Duterte kasi sabi nila pro-China si Duterte. Di ba? Wala nun. Kasi walang rally na nung panahon ni Duterte. Meron pong rally pero konti lang. Hindi po katulad ngayon. Alam niyo po, yan pong dumadami. Ito pong sinasabihan po ninyo. Ito po yung grupo na hindi po sanay mag-rally. Yung Iglesia po ni Cristo, ang katotohanan po, hindi po pala rally yan. No? Punong-puno na lang talaga. Kaya nga po yung mga Iglesia ni Cristo, priority po. Chismis lang to. Priority po yan sa hiring. Kasi hindi po pala angal yung mga yan. Hindi po pala rally. Hindi po. Ngayon na lang po talaga sila na, alam niyo yun, yung punong-puno na yung salok. Kasi justisya, tama, justisya po yung sinisigaw nila. Saan ka nakakita? Na si Marcoleta na rin naghabol. Si Marcoleta po ang pangunahing naghabol sa mga magnanakaw. Wala kayong napapakulong na magnanakaw. Si Marcoleta ipapakulong ninyo? Sa totoo po, ako, hindi ko alam kung chismis to, totoo. Halimbawa po, pag hiring ng sa SM, priority mga Iglesia ni Cristo dahil hindi mahilig mag-rally, hindi mahilig mag-protesta, hindi mahilig sumuway sa hindi sila mahilig sumuway sa sa mga patakaran. Ugali po nilang palasunod. Tapos sasabihin nyo, maudyokan sila ng mga infiltrator. Kalokohan po yan. Dati na silang nagpunta sila dyan, nagpunta po sila sa rally dahil galit sila. Galit sila sa ginagawa ninyo kay Marcoleta. Si Marcoleta ay kaanib nila. Ano yung meaning ng We Are One? Pag sinaktan nyo ang isang bahagi nila, masasaktan ang lahat. Nasasaktan po sila. Sinuportahan po nila si Marcoleta dahil yung layunin, ayon po sa tagapagsalita ng INC, ang layunin po ni Marcoleta na hanapin, papanagutin ang mga magnanakaw, lalong-lalo na sa flood control, ay pareho po ng layunin ng Iglesia ni Cristo. Tapos sasabihin nyo, mag-ingat kayo sa infiltrator. Kung magagalit po itong mga tao, kung nagagalit po yung mga nagrarally, nagagalit po sila dahil nananatili kayong bigi. Pangatlong araw na ng rally ngayon. Mukhang wala talaga kayong balak. Panay ang announcement pa rin ninyo. Natuloy ang kaso ni Marcoleta. Hindi kayo nakikinig sa mensahe ng ipinaglalaban nila. Akala nyo ba palaangal yan mga INC? Hindi po. Hindi sila katulad ng mga grupo ng kakampi nyo ngayon. Na maya't maya, konting lang, kala mo mga panay-palpak naman. Ang daming kapalpakan kaya pare-pareho kayo, nagsama-sama kayo. Wala raw selective justice. Wala palang selective justice. Ginawa po ninyo yan kay BP Sara, inulit nyo kay Marcoleta. Ano yung ibig natin sabihin? Ito, sa mahabang pagkakataon, inuulit-ulit ko po ito. Bakit po selective justice? Bakit selective justice ang sinisigaw ng Iglesia ni Cristo?
At yan din po yung sinisigaw na, ngayon ko lang na-realize, yan pala tawag sa inaangal namin kay VP Sara. Kay VP Sara, sangkatutak po ang may confidential fund. Lahat po ng mayor may confidential fund. Ilan ang mayor sa buong Pilipinas? Lahat po ng mga AFP, yung AFP po, yung NBI, lahat po ng mga kapulisan, pati po si BBM may confidential fund. Akalain ninyo, confidential fund lang ni VP Sara yung binulatlat para makasuhan siya? Selective. Dapat namili man lang din ng isang mayor para tignan nyo si confidential fund. Eh yung tinitignan ng confidential fund kay VP Sara pa rin nung mayor siya. Paano kayo hindi pagbibintangan na selective justice? Namimili lang naman talaga kayo. Ngayon, alam niyo yung kinakasuhan nyo si Marcoleta dahil may nag-donate sa kanya, campaign donation? Lahat ng politiko na tumakbo may campaign donation. Putang, bakit isa lang ang kakasuhan ninyo ng plunder? Sabi po ni Marcoleta, teka lang, ayusin ko lang muna yung ating maglagay lang muna ako ng ads. Para namang masiyahan si Badong. Hindi po pasok yan sa plunder law. Yung binibintang nyo kay Marcoleta, hindi po papasok yan sa plunder. Ito po sinabi ni Marcoleta sa kanyang speech kagabi. Ginawa po nilang politika ang lahat ng ito. Ang asunto po na isinampa sa akin ay nagsasaysay ng kwarta. Pero hindi nagbabanggit ng korupsyon. Nagsasaysay ng halaga. Ngunit hindi binabanggit na ill-gotten wealth. So hindi po porkit may pera na pumasok kay Senator Marcoleta, yan po ay plunder na. Dalawa po ang sinabi niya rito. Para ka makasuhan ng plunder, no? Dapat may korupsyon. May ninakaw kang pera. Puta, paano mo kakasuhan yung tao? Wala naman siya ninakaw na pera. Ikalawa, sa plunder, yung ninakaw pong pera, pera po ng taong bayan. Halimbawa po ng mga pagnanakaw ng korupsyon. Budget po sa flood control. Budget sa flood control. Imbis na ipagawa mo ng flood control project, ninakaw mo, corruption. Pag lumagpas po ng 50 million, plunder. Tanong, meron po bang ninakaw si Senator Marcoleta na pera ng taong bayan? Anong pong budget? Ang ninakaw niya po, binulsa niya. Wala. Ano yung 75 million? Yan yung sinasabi niyang may halaga, pero walang, kalawa po, ang factor muna. Dalawa po di ba? Una, ito po ay pera ng taong bayan. Binulsa mo. Tanong, may pera ba ng taong bayan na binulsa si Marcoleta? Halimbawa po ng pera ng taong bayan na binulsa mo. Pera ng taong bayan, papagawa ng flood control, hindi kayo gumawa, binulsa mo. Yun po, corruption, less than 50 million. Plunder, mahigit 50 million. So plunder po dahil mahigit 50 million. Trillion po ang binulsa ng mga hinayupak na yan. Okay. O kaya, pinaghati-hatian nyo. 35% sa'yo, senator. 30% sa'yo, congressman. O kaya, yung mga palyadong flood control pa rin. Palyado, ang kahulugan po ng palyado, nagbawas kayo ng mga semento. Walang bakal, katulad po ng mga pinakita noon. Nagtataka po ako, bakit walang halos nakakasuhan? Ako, suggestion ko po sa ombudsman. Total, kita nyo po kung gaano kapeke itong gobyerno na to sa kunwa-kunwaryalan. Nagtayo ng ICI. Ano po pangunahing layunin ng ICI? Mag-imbestiga sa flood control. Wala pa pong isang taon, binuwag na yung ICI. May nahita ba tayo? May natuklasan po ba na magnanakaw dyan? May napakasuhan ba? Nakasuhan ba yung ICI? Wala. Okay. So dalawa po. Una, yung ninakaw mo yung pera ng taong bayan. Ikalawa po, nagpayaman ka mula po sa illegal na pera. Binibigyan ka ng pera galing sa illegal. At ikaw ay naka-acquire ng ill-gotten wealth. Ill-gotten. Dahil galing sa nakaw. Galing sa illegal na paraan. Katulad nung kay Erap na galing sa wedding.